Ilang linggo na lang ho at sasapit na ang araw ng eleksyon dito po sa ating bansa. At siyempre pinag-uusapan ngayon kung sino ba talaga ang mga papasok o mananalo na kandidato sa pagkasenador at kung ilan ba ang papasok sa panig po ng administrasyon o itong alyansa sa bagong Pilipinas na kung saan ay binuo ni Pangulong Marcos Jr. At sa kabilang banda naman, yung Duterte 10 na binuo ni dating Pangulong Duterte at nadagdagan pa ho, plus 2 ngayon. Dahil kasi ngayon, ang titular head ngayon ng oposisyon ay tinuturing na ay ito pong si VP Sara Duterte. At kayang-kaya ho, no, na ang sabi ho ay pwedeng ipanalo. Pwedeng maipanalo ni VP Sara Duterte yung kanyang mga kandidato na inendorso para po sa 2025 elections. Tulad nga ho itong si Senator Amy Marcos na kung saan ay, di ba, sa mga nakaraan ay nangungulelat po sa survey, di po ba? At dahil dyan ay, kasi nag-aagam-agam ho yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte dito po kay Senator Amy kasi Marcos kapatid niya yung nakaupong presidente na kung saan siya, yan po ang sinasabing di umano'y nagpa-aresto at nagpatapon sa dahig Netherlands kay dating Pangulong Duterte. So marami ang duda sa katapatan po ni Senator Amy. Kaya ang ginawa ho ay tuluyan ng lumayas sa alyansa. So ito ho, maganda ho kunan ho natin ng pahayag at siguro opinion, kasi ito, kilala ko rin itong personal, isa po itong political strategist. Ang galing ho nito at ito hong si Ginoong Lito Banayo, isa po siya sa nagpaliwanag at para makumbinse. Ito po nooy Mayor Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa, mga kababayan. At yun ho, no, sinabi niya, inisa-isa niya. Pero ang dito ho lumilitaw na talagang may may tsansa na maipanalo ni ng endorsement ni VP Sara ito pong si Senator Amy Marcos at maging si Congressman Camille Villar, mga kababayan. Pakinggan ho natin. Ito maganda ho ito at mapag-usapan kasi dahil sa malapit na po eleksyon, pag-usapan ho natin itong mga kandidato at yung mga nag-i-endorso sa mga kandidato. Ano ho bang epekto nun yung pag-endorse ni VP Sara kay presidential sister, Senator Amy Marcos? Yeah, when I saw that ad and the endorsement of VP Sara to Senator Amy, I looked at the Pulse Asia survey, but I looked at the results in every region. No? Hinimay ko bawat region. From Region 1, CAR, lahat yan, all the way to Region 2 BARM. Okay, looking at Amy, she's number 1 in the Ilocos region, still, no? That means Ilocos, CAR, and Region 2. And that is 11% of the national vote, no? Then, because of that, she's doing number 9 in Balance Luzon, no? But she's doing number 8, surprisingly, in NCR, no? NCR, nag-number 8 siya. Probably because she was in the news quite often because of the hearings, and prior to that, yung budget, mga tira niya doon sa 2025 budget. But in the Visayas, she's down to 20. Baba. And in Mindanao, she's down to 24. No? So talagang doon ang problema niya, Mindanao, Visayas. So, if the Sara Did you say, endorsement... can you put that 20 and 28? Visayas is 20 and 20 sa Visayas, 24 sa 24. Mindanao. No? That's the ranking, no? Now, if the Sara endorsement, no, is able to turn that around and puts her in the miski 11 or 12, panalo siya. Ang laki ng iaangat niya. Because Mindanao is 24% of the vote. The Visayas is 20%, of which more than half, 10.5%, is Cebuano speaking. Yun ang baluarte ni Duterte. That was how I was able to convince then Mayor Duterte to run for president. I went to Davao, no, and in the presence of Sani Dominguez, Bingbong Medialdea, Bongo, of course, and
Speaker Alvarez, Congressman Alvarez pa noon. I showed him the map and I said, you're the only candidate who can speak for the Bisaya nation. And that's 1/3 of the vote. And I'm not counting the Bisaya in Metro Manila and other parts of the country. Okay, so yun po, no, ang pahayag ni Lito Banayo at siya po ay isa pong ito, talagang veteranong political strategist. At ang sinasabi niya ay talagang pwedeng maipanalo ni VP Sara, ito pong si Senator Amy Marcos, na kanyang inendorso. Kasi sabi niya talagang malakas naman no, sa Ilocos region, ito pong si Senator Amy. Tapos ang kulang niya lang kumbaga sa yung Visayas at Mindanao, na kung saan, lalo na yung Mindanao, itinuturing po na baluarte ito ng mga Duterte, di po ba? At ang sinasabi, nasa 24% ang mga botante dyan sa kabuuan sa Mindanao at 20% sa Visayas. Hindi mo naman kinakailangan makuha lahat yun. Ang sinasabi, kahit makakuha lang siya ng mga 10%, okay na sa Visayas at Mindanao, may papanalo na. Itong si Senator Amy Marcos at maging ito pong si Congressman Camille Villar. So binabanggit nga at ay po rito kay Ginoong Lito Banayo ay nasa 4 hanggang 5 ang pwedeng manalo na iniendorso ni VP Sara Duterte. So yun mga kababayan, at siyempre itong sina Camille Villar. Kasi ang sigurado ngayon, base po sa mga survey, talagang siguradong panalo na kasama sa mananalo, ito pong si Senator Bongo. Talagang number 1 at si Senator Bato. So yung tatlo na ini-endorse po, kalyado ni VP Sara, ay ito siyempre, Senator Amy Marcos, di ba? Talagang may political ado sila. Tapos gayon din si Congressman Camille Villar at gayon din po ay itong si Congressman Rodante Marcoleta. O yun po, di ba? Meron ng political ad si VP Sara dito po kay Congressman Marcoleta. So yun mga kababayan, at talagang masasabi na talagang yung epekto na ni VP Sara sa pag-endorso talagang makatutulong po rito, di po ba? So yun lang mga kababayan, at abangan natin kung sino pa yung mga pwedeng pumasok dito po sa sa mga sa kandidato po ng senador. Di po ba na mula po sa sa diyan po sa sa dito po sa kandidatong senador na Duterte 10 at plus 2, di po ba? So yun mga kababayan, at abangan natin kasi yung nag-i-endorse sa alyansa, bagsak ang rating Sadsad, lagapak. Si Pangulong Marcos Jr., samantalang si VP Sara, ginugulpe, ay tumaas ang rating. So, nag-endorse siya ng kandidato. Kaya yun ang mga posibilidad na may papanalo niya. Ito po si Senator Amy Marcos at siyempre si Senator Bongo at Bato. Talagang kasama na yan, napasok na yan. Tapos pang-apat itong si Bato, De La Rosa, Amy Marcos, Camille Villar, tapos pwedeng maging 5 sa mga in-endorse po ni VP Sara. Ito pong si Congressman Marcoleta. So yan po sa 5 ang pwedeng pumasok. At siyempre may mga independent na kandidato rin, di ba? Si Ben Tulfo. So mukhang marami-rami sa oposisyon ang papasok dahil po sa pag-i-endorso ngayon ni VP Sara Duterte. So yun abangan natin kasi parang naghalo na po yung sentimento at tampo ng taong bayan dito po sa Marcos administration. Bakit Di ba? Ang hirap po ng buhay. Taas po ng bilihin. Talagang hirap po ng buhay ngayon mga kababayan di ba? Tumataas ang singil sa kuryente, singil sa tubig, yung toll fee, tumaas. Lahat presyo po ng produktong petrolyo, tumaas. So talagang sentimento ng taong bayan, hirap po sila ngayon sa gobyernong ito. Tapos, nadagdag pa yung simpatya dito po sa ginawa ng Marcos Jr. administration sa
pagpapa-aresto at pagpapakulong sa ICC kay dating Pangulong Duterte. So nagsama-sama na, kaya 17 puntos ang ibinagsak ng Pangulo. Lagapak. Talagang bagsak. Hilahod, dapa yung kanyang rating. Birimo, trust at approval rating. Napaka-importante ho nito. So yun kaya naman kaagam-agam ho yung mga taga-alyansa. Paano tayo matutulungan ng Pangulo? Siya nga bagsak. So baka madamay pa tayo dyan. Yun mga kababayan. Tignan natin. Siguro sa mga susunod dating vlog, pag-usapan ho natin yan. Kung paano ba makakabangon itong mga taga-alyansa samantalang yung nag-endorso sa kanila ay lagapak. Di ba? Unpopular. So siguro sa susunod na vlog ho natin, pag-usapan natin yung issue yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating komentaryo. At huwag niyo pong kalimutan na i-share, i-like, at siyempre mag-subscribe. Yung mga hindi po nakakapag-subscribe. At ipamalitan niyo yung ating YouTube channel para lagi kayong updated. At siyempre, dito hindi tayo fake news. At nagko-komentaryo lang po tayo base po sa mga pangyayari at mga datos. At base rin po sa aking experience bilang isang veteranong broadcaster na inyo pong napapakinggan sa impilan ng radyo. Okay, so maraming salamat po. Muli po, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.